Mga kababayan, isang tanong habang nag-i-enjoy si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Japan trip, sipping matcha at nagpapapicture sa cherry blossoms, ano ang nangyayari sa ating mga OFW sa Israel at Iran? Nasa gitna sila ng giyera, natatakot, stranded at hinihintay ang tulong ng gobyerno. Pero si PBBM nasa Japan, smiling for the cameras. Ano ito, mga kababayan? Priority ba talaga natin ang mga OFW o mas mahalaga ang photo ops sa ibang bansa? Kamusta mga kapinoy sa buong mundo? Mula Quezon City hanggang Dubai, mula Los Angeles hanggang Riyadh. Ako si #WalkWithLan at ngayon tatalakayin natin ang mainit na issue ng ating mga OFW sa gitna ng Israel-Iran conflict. Ang papel ni Vice President Sara Duterte sa pagtindig para sa kanila at ang mga palpakan ng administrasyon ni PBBM na para lalong nagpapagulo sa sitwasyon. This is a couple of minutes deep dive, kaya ihanda ang kape, mga kababayan, dahil diretsyo, matapang at puno ng katotohanan ang ating talakayan. Sa 30,000 OFWs sa Israel at mahigit 1,000 sa Iran, ang kanilang kaligtasan ay hindi lang usapin ng politika, ito'y usapin ng buhay. Pero habang may giyera, bakit parang mas priority ang foreign trips kaysa sa pag-aksyon at bakit si VP Sara Duterte ang laging nasa linya ng apoy, defending her principles habang ang Malacanang puro spokes at paliwanag. Let's break it down with facts, humor, at konting satire para mas malinaw ang lahat. Kung gusto nyong malaman ang buong katotohanan, hit that subscribe button. I-like ang video at i-share sa mga kaibigan nyo sa US, Canada, Saudi at lahat ng sulok ng mundo. Okay, para sa mga OFW, i-comment nyo ang inyong saloobin. Narinig ba kayo ng gobyerno? At kung nakatulong ang content natin, send us a super thanks to keep this channel going. Let's make this video reach every Pinoy from Manila to Milan. Mga kababayan, simula noong June 13, 2025, nagpalitan na ng missile strikes ang Israel at Iran. Sa Israel 30,000 OFWs, mostly caregivers ang nasa peligro. Sa Iran, mahigit 1,000 ang natatakot na rin. 6 na OFWs sa Israel ang nasugatan. Isa pa nga critically injured. Isang caregiver na tinamaan sa puso't baga. Pero ano ang tugon ng gobyerno? Voluntary repatriation daw muna, sabi ni PBBM. Pero teka, paano magdidesisyon ang mga OFW kung sarado ang airports at wala pang malinaw na plano? Isang OFW sa Tel Aviv, si Ate Josie, caregiver, nagkwento sa akin, "Kuya, natatakot kami. Nagre-resign na ako. Pero paano ako makakauwi? Walang flights at hindi ko alam kung saan pupunta." Si Ate Josie, mga kababayan, ay isa sa libu-libong OFW na parang iniwan sa ere. Habang si PBBM nasa Japan, enjoying diplomatic dinners, si Ate Josie at ang iba nagdadasal na sana'y makauwi na ng bahay. Ng bahay at buhay. Kung pelikula ito, ang title, BBM Mission Impossible, Rescue the OFWs. Sa isang eksena, makikita natin si PBBM sa Japan shaking hands habang ang mga OFWs naghihintay ng rescue na parang script ng teleserye na walang ending. Pero seryoso, bakit kailangang pang mag-Japan trip habang nasa krisis ang mga kababayan natin? Hindi ba't mas mahalaga ang kaligtasan ng OFWs kaysa sa photo ops? Ang Department of Migrant Workers, DMW, sa pamumuno ni Secretary Hans Leo Kakdak, sinabing may alternate routes daw para sa repatriation. Pero bakit 178 lang sa Israel at 14 sa Iran ang travel ready? At bakit may 43 OFWs na napadala pa sa Israel at Jordan kahit na may conflict na? Malacanang,
nangako ng investigasyon. Pero hanggang kailan kami maghihintay? Ang masaklap, may 24/7 Middle East help desk daw. Pero maraming OFW nagsasabing hindi rin sila masagot agad. Ano ba talaga, mga kababayan? Habang si PBBM nasa Japan, si Vice President Sara Duterte ang laging nagbibigay ng boses sa mga isyong hinintay natin. Sa Kuala Lumpur, kasama niya si Senator Ivy Marcos, nangambad niya siya para sa suporta ng mga OFW. Sabi niya, kung hindi maayos ang pamumuno, mag-resign na lang. Diretso, no filter at parang sa bayan, pero bakit siya pa ang laging pinupunteriyan ng impeachment at fake news allegations? Isang OFW sa Dubai ang nag-message sa akin, Kuya, si VP Sara lang ang naririnig naming tumutulong talaga. Siya pa rin ang may malasakit. Si VP Sara kahit nasa gitna ng political storm, tuloy-tuloy ang pagtindig para sa mga OFW. Pero ang Malacanang, puro spokes, puro paliwanag, pero kulang sa aksyon. Parang teleserye ito na ang kontrabida ay ang sistema mismo. Sa isang banda, tama si PBBM na bigyan ng choice ang mga OFW. Kung gusto nilang umuwi, pero sa kabila, paano magdidesisyon ang mga OFW kung wala silang sapat na impormasyon o suporta? Si VP Sara, sa kanyang mga pahayag, laging malinaw. Ang gobyerno ang dapat magbigay ng solusyon, hindi maghintay lang. Pero bakit parang siya pa ang laging inaakusahan ng fake news? Habang ang Malacanang, may 10 spokes na parang lalong magulo ang komunikasyon. Kung may award para sa most spokes in a government, panalo ang Malacanang. Sabi nga ng isang netizen, dumadami ang spokes, lalong gumugulo. Para may spokes, para sa spokes. Tapos spokes, paulit para explain ang spokes. Pero sa mga OFW, wala pa ring linaw kung kailan sila makakauwi. Si VP Sara, isang salita lang, malinaw na. Kaya naman mga kababayan, sino ang mas credible? Habang nasa krisis ang mga OFW, si PBBM nasa Japan. Diplomatic trip daw. Pero bakit ngayon pa? Hindi ba't mas urgent ang kaligtasan ng 30,000 OFW sa Israel? Sa social media, galit ang mga netizens. Buti pa ang Thailand, mabilis ang aksyon para sa kanilang mga citizens. Kaya naman mga kababayan, tone deaf muna ba itong Japan trip o sadyang mali ang priorities? Ang DMW at DFA sinabing crisis mode daw sila. Pero bakit may OFWs pa rin na nadadala sa war zone? At bakit hanggang ngayon voluntary pa rin ang repatriation kahit alam na delikado? Sabi ni Senator Bongo, kailangan ng swift action at contingency measures. Pero parang wala pa rin nangyayari. Ang masaklap, ang remittance ng OFWs, $35 billion kada taon, hindi naapektuhan daw ng krisis. Sabi ng Malacanang, pero ang buhay ng OFWs parang hindi priority. Kung ikaw ang scriptwriter ng Malacanang, ganito siguro ang linya. Kami po ay nasa crisis mode, pero chill lang, voluntary repatriation muna. Tapos, cut to PBBM sa Japan, enjoying sushi. Samantala, ang mga OFW nagdadasal sa shelter. Kung ito'y pelikula, siguradong flop sa box office dahil walang aksyon. Sa ibang bansa tulad ng Thailand at India, mabilis ang aksyon para ilikas ang kanilang mga citizens. Pero sa Pinas, parang naghihintay pa ng season 2 ng crisis bago umaksyon. Ang masaklap, kahit may 24/7 help desk, maraming OFW ang nagsasabing hindi sila natutulungan agad. Kaya naman mga kababayan, hindi ba't oras na para mag-demand na mas mabilis na tugon? Una, kailangan ng mandatory repatriation para sa mga OFWs, sa high-risk areas tulad ng Israel at Iran. Pangalawa, buksan ang mas maraming alternate routes at i-coordinate ito sa DFA at DMW. Pangatlo, itigil muna ang deployment ng bagong OFWs sa conflict zones. Hindi pwedeng business as usual. At panghuli, kailangan ng mas malinaw na komunikasyon mula sa gobyerno, hindi yung puro spokes na magulo. Si VP Sara kahit nasa gitna ng political attacks ay patuloy na tumutulong. Sa kanyang mga pahayag, laging malinaw ang kanyang punto. Ang gobyerno
ang may tungkulin sa OFWs. Pero bakit siya pa ang laging inaakusahan? Hindi ba dapat ang focus ay ang pagtulong sa OFWs, hindi ang politika? Isang OFW sa Qatar ang nagsabi, Kuya, kung si VP Sara ang magli-lead ng repatriation, sigurado akong mas mabilis ang aksyon. Kaya naman mga kababayan, oras na para suportahan natin ang mga leader na may malasakit. I-share natin ang kwentos ng mga OFW sa social media, itag ang mga opisyales at i-demand ang action. Kung si VP Sara ang magli-lead ng crisis response, siguro ganito ang mangyayari, no? Team Sara, ilikas ang OFWs in 24 hours. No spokes, just action. Samantalang Malacanang, Team Spokes, mag-explain tayo sa press con ulit. Sinong mananalo sa labang ito, mga kababayan? Sa likod ng OFW crisis, may mas malalim na laban ang tensyon sa pagitan ni na PBBM at VP Sara. Sabi ng ilang netizens, si Sara ang laging ginigipit ng administrasyon, from impeachment threats to fake news allegations. Parang siya pa ang kontrabida, pero sa mata ng maraming OFWs, si Sara ang tunay na bida. Ano ang katotohanan? Si VP Sara, anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay may malakas na suporta sa masa, kahit na sa gitna ng ICC controversies ang kanyang ama. Si Sara ang patuloy na nagtatanggol sa mga OFW at sa mga prinsipyong pinaglaban ng kanyang pamilya. Pero bakit parang laging may political agenda laban sa kanya? Kung ito'y teleserye, ang title PBBM versus Sara, ang labanan ng spokes at malasakit. Sa isang episode makikita natin si PBBM sa Japan habang si Sara nasa gitna ng OFWs, nagbibigay ng pag-asa. Pero ang plot twist, ang Malacanang may bagong spokes na naman, kaya naman mga kababayan, sino ang panonoorin ninyo? Sa ibang bansa, ang mga leader ay mabilis umaksyon sa krisis, pero sa Pinas, parang mas mahalaga ang politika kaysa sa solusyon. Ang tanong, kailan natin makikita ang tunay na pagkakaisa para sa kapakanan ng OFWs? Ang sagot, nasa atin. Sa ating mga boto sa ating boses at sa ating pagkilos. Mga kababayan, malinaw ang larawan habang nasa panganib ang ating mga OFW sa Israel at Iran, parang kulang ang aksyon ng administrasyon ni PBBM. Si VP Sara, sa kabila ng mga atake sa kanya, ay patuloy na tumitindig para sa mga OFW. Pero hindi sapat ang malasakit ng iisang leader. Kailangan ng buong gobyerno na magtulungan. Ang tanong, kailan natin makikita ang tunay na aksyon? Kung nakarelate ka sa video na ito, i-hit ang subscribe button at i-like at i-share sa mga kaibigan niyo sa US, Canada, Dubai at lahat ng sulok ng mundo. I-comment niyo ang inyong saloobin. Ano ang naranasan niyo bilang OFW? At kung nakatulong ang content natin, send us a super thanks para maipagpatuloy natin ang pagbibigay boses sa inyo. Let's make this video go viral from Manila to Milan, from Riyadh to Sydney. Mga kababayan, ang kapalaran ng ating mga OFW ay nasa ating mga kamay. Huwag nating hayaang maging photo op lang ang kanilang kaligtasan. Si VP Sara patuloy na lumalaban pero kailangan natin ng gobyernong may tunay na malasakit. Kaya't magkaisa tayo, magsalita at magdemand ng aksyon. Para sa mga OFW, para sa bayan, salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video mga kababayan. Salamat po.